Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang mas pinatinding investigador. Ito ang ikangay dream wedding ni Honey kapiling ang man of her dreams. Ang dream wedding ko po sa isang beach or kahit anong resort. Tapos syempre naka-long white gown ako with shining shimmering beads. Tapos yung groom syempre nakabarong. At ang pinaka-dream ko sa lahat, yung makikita ko yung sarili ko na umiiyak dahil sa saya. Pero hanggang panaginip na lang yata ito. Akala ko okay naman. Kasi nga nabigla yung kapatid ko. Dahil hindi siya nalagay sa tahimik matapos puwersahang ikasal. Pero malayo sa dream wedding ko, yung kasal ko nung April. Ang pinakamasakit doon, wala akong magawa. Ika-26 ng Abril ng taong kasalukuyan ng ikasal sa West, ang Pilipinang itatago natin sa pangalang Honey at si Gwang Soon-ju, isang Koreano. Sa iyong kalakasan o pagkakasakit, 19 na taong gulang si Honey, 37 gulang naman ang dayuhan. at paglilingkuran Sa araw ng kanilang pag-iisang dibdib, mismo siya ang gustong sumigaw ng itigil ang kasal. Pero pagluha sa halip na pagtutol ang nagawa ni Honey. Hindi raw tinatawag na tears of joy ang pagtangis ng dalaga. Ayon sa kanya, labis na kalungkutan ang bawat hikbi at yakap niya sa mga kaanak. Ang naganap palang kasalan, labag sa kanyang kalooban. Ano ito, yung tinatawag na shotgun wedding? Nung pinilit kami na mag-kiss ng Koreano, nung wedding ko, syempre yung naramdaman ko galit na nandidiri sa sarili. Parang hindi ko masikmura na gawin yun. Friends lang daw sila ng dayuhan nung una matapos ipakilala si Honey sa dayuhan ng kapitbahay niyang silbing driver ng Koreano sa kanilang mga lakad. Kaya kami pumayag ng kapatid ko kasi ang sabi niya, yun nga, date-date lang tapos kakaibiganin lang namin yung Korean na uuwi dito. Nagsimulang lumabas ang dalawa kasama ang nakababatang kapatid ni Honey na si Grace, hindi niya rin tunay na pangalan. May kasama pa raw Koreanong interpreter sa bawat labas nila kasama ang dayuhan. Yung ginagawa namin, nagki-shopping, which is offer naman nila yung lahat. Tapos, one time binigyan kami ng gadget na yun, galing din sa kanila. Siyempre, nagulat na lang kami, ba't may ganun? Siyempre, kukunin namin. Total, bigay naman nila. Pero wala nga yatang libre ngayon sa mundo dahil ang kapalit daw pala ng mga natanggap nilang regalo, areglo. Ipinagkasundo na pala ng kanilang ina ang nakababatang kapatid ni Honey na si Grace sa dayuhan. Natakot po talaga po nag-iyakan kami kasi nung time po na yun, nandun kami sa may bahay po nila Koreano dun sa Sukat. Kung di daw namin babayaran, ipakukulong kami at yung attorney na daw niya bahala sa amin. Bago pa man matuloy ang inareglong kasalan, naglayas si Grace sa kanilang tahanan dahil labag sa kanyang kalooban ang gagawing kasalan. Tapos, doon ko po nalaman lahat na pagbabayarin daw ng 100,000 kapag yung kapatid ko umayaw na, tapos hindi po ako yung pumayag na ipapalit. Yung mama ko naman po natakot dahil 100,000 saan po kami kukuha nun eh. After ng mga gift na binigay nila, offered nila. Sa kabila ng pagtutol ni Honey, wala na raw siyang nagawa kundi makipagsundo sa Koreano. Kahit na wala raw siyang nararamdaman ni katiting na pagmamahal sa dayuhan. Parang gusto ko nang parang mawala na lang kasi hindi ko na talaga makayanan. Lalo na nung may nangyari sa amin ng tao. Kasi honeymoon po eh. Doon nagsimula lahat ng pressure na ipinilit ko ibigay yung sarili ko dahil pinwersa po ko ng taong yun. Pagkatapos ng inareglong kasalan, umuwi pabalik sa kanyang bansa ang Koreano. Babalik daw po si Mr. Gwang Soon-ju para pagdating po niya, ang plano po kasi dapat mapabilis yung proseso ng mga papers ko para pag uwi niya ng birthday ko, sabay na kaming
babalik ng Korea. Ayoko pong sumama kasi bukod po sa takot, syempre hindi ko po sila kilala talaga. Sa pagbabalik ng Koreano, kasado na ang reklamo. Sakal na raw ang bride, kaya sigaw niya, "Saklolo!" Inilapit ni Hani ang reklamo sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng Philippine National Police o PNP. Ang gusto pa niya na isang pangkaso ay yung sapilitan din siya na ginamit nung Koreano. Ang gagamitin na basihan, yung medical legal result na nung kami ang unang humawak sa kanya, na naipadala agad namin siya sa crime lab para sa medical examination. At ito ay gagawing basihan para sa pagsasampa ng kasong rape laban doon sa Koreano. Oo, na-investigate yun. Oo nga eh. Ipinatawag daw si Hani ng Koreanong interpreter para maibigay na raw sa kanya ang mga kailangang papeles para makalipad siya papuntang Korea. Hello. Bye. Text ko na lang din kayo. Yan, update ko lang. Good luck. Pakalipas lamang ng halos 2 buwan, bumalik ng Pilipinas ang inirereklamong si Gwang Soon-ju. Punta sila dito sa bahay, sa lola ko, para makausap ako ng personal. Pagdating nila dito, nagdesisyon talaga ako na ayoko na po talagang sumama. Pero binantaan raw sila ng dayuhan na ipakukulong kung hindi sila makapagbibigay ng 700,000 piso. Magbabayad ako ng 700,000 para sa mga perwisyo daw na nagastos nila, effort nila nung simula nung umuwi sila dito. Lahat po ng nagastos nila, dapat daw mabayaran ko yung patapos. Ibabalik ko lahat ng binigay nila sa akin. Tapos kapag hindi ko yun bigay kinabukasan, papatawag daw ako ng attorney nila. Tapos pupunta kami sa police station para daw ipakulong po ako. Pero sa pagkakataong ito, susundin na raw ni Hani ang totoong tinitibok ng kanyang puso. Sampahan ng kaso ang napakasalang Koreano for better or for worse. Susunod, sigaw ng sapilitang ikinasal. Hiwalay kung hiwalay. Ano, camera? Diba yung kinasal ko?